Babala sa mga mamimili at magbebenta ng boto ngayong halalan. Pahihintulutan ng Commission on Elections ang pag-aresto sa mga ito kahit walang warrant. Makikipag-ugnayan rin ang COMELEC sa Bangko Sentral kaugnay sa mga kandidatong magpapapalit ng malaking halaga ng pera para gamitin sa vote buying. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Isa sa mga sakit sa ulo tuwing eleksyon sa Pilipinas ang issue ng vote buying ng mga kandidato o di kaya na may kanilang mga supporter. Dagdag pa ang mga individual na nagbebenta naman ng kanilang boto kapalit ng pera o anumang suhol. Kaya isang linggo bago ang pagsisimula ng campaign period, mas pinaiigting na ng Commission on Elections ang kanilang laban kontra vote buying. Sa bisaya ng COMELEC Resolution 11104, minomonitor ng ahensya ang mga ganitong uri ng anomalya. Kabilang sa resolusyon ang warrantless arrest sa mga caught in flagrante delicto o iyong huli sa akto ng krimen. Kahit po ang mga law enforcement authorities natin, allowed po silang mag-aresto sa isang taong caught in the act. Yung bang nakita niyong ginagawa yung krimen, pwede mo na siyang arestuhin ng walang warrant of arrest. Pinahihintulutan din ng citizen arrest o ordinaryong mamamayan ng siyang huhuli at magdadala sa nahuling nagbebenta ng boto sa pinakamalapit na police station o barangay. Pero paalala ng COMELEC, Ang atin lang pong babala sa ating mga kababayan, kung kaya din lang naman natin humingi ng tulong sa iba, lalo na po sa ating mga law enforcement authorities, mas maganda pong ganun ang gawin natin. makikipag-ugnayan din ng komisyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para tukuyin ang mga kandidato na kahina-hinalang magpapapalit ng malalaking halaga ng pera. Kinukonsiderang election offense sa ilalim ng Section 262 ng Omnibus Election Code ang anumang uri ng vote buying at selling dahil abuso raw ito sa state resources. Samantala, 2 pasilidad malapit sa National Printing Office ang pinagpipilian naman ng COMELEC para isagawang verification ng mga balota at iba pang election-related processes. Bagaman mabilis kasi ang pag-imprenta ng mga balota, nabubulunan naman daw ang komisyon sa pagberipika dahil kalahati lang ng 500 makina ang nagagamit. Ang pinagpipilian po namin, yung pong malaking espasyo ng National Irrigation Administration sa tabi ng NPO at dyan po sa Amoranto Stadium. Kung kaya, naghanap kami ng espasyo upang yung balance ng mga machine na hindi nagagamit ay magamit naman doon sa lugar na yon, doon kami mag-verify. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 11,000 na ang naiimprentang balota ng NPO at Miru. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.